tulungan niyo ako! Ano nangyari? Inay, kailangan din sa hospital, bilis! Where are you going? Kailangan ko munang lumayo eh. Nahuli kami ni Jerome. Sa nangyaring hindi posibleng mapatay ako ni Jerome. Don't worry about her. Clarice is a strong woman. I'm sure kung may mali na hindi niya kaya i-handle, lalapit yan sa atin. Lumabas ng test results. Hindi nagamot ang namuong dugo sa kabahagi ng utak niya. Kung hindi maaagapan, maaaring ito ay kamamatay ng pasyente. Pero kaligtasan na ni Aling natin pinag-uusapan natin dito. Saan ka makakita ng gano'ng kalaking halaga para sa operasyon niya? Kaya naming mabuhay ni Inay nang wala si Clarissa. Papatunayan ko yun sa inyong lahat. Oy, ano ba problema mo? You and I need to talk. Dude, all I ask is that you stay away from my mom. Hindi ko kailangan to, pare. Bakit? My mom gave you more than this, huh? Mas malaki ang check niya. Pare, tigilan na natin to. Hindi tayo nagaganito. You know what? Just stay away from my mom. Sige, kung yun ang gusto mo, iwasan ko yung mama mo, pare. Pero hindi mo na kailangan pababayin yung pagkatao. Nancy? Nancy? Oh. Si Inay nang nagbabantay sa inay mo sa ospital. Ano, alsa ba tayo? Oo, sandali lang. Aayusin ko lang muna itong mga papeles ko. Maglo-loan kasi ako sa SSS, tapos magsa-salary loan din ako sa Pag-ibig. SSS? Di ba ilang linggo pa hintayin mo ron para bago mo makuha yung pera mo, ha? Ano na, importante, makaipon ako para sa operasyon ng inay. Nancy, di ba sabi ng doktor, kailangan operahan ng nanay mo sa lalong madaling panahon? Bahala na, James. Siguro mangungutang na lang ako sa mga pautangan. Nancy, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Ba't hindi mo sabihin kay Clarissa? Isang sabi mo lang doon, sigurado asikasuhin niya yung operasyon ng nanay mo. Yes, ma. Papunta na ako. Kanina ka pa hinihintay ng papa mo. Hindi ka pwedeng mawala sa event na to. Iha, pinaghirapan mo to. Yes, ma. I'm about 30 minutes away. Okay. O sige, basta bilisan mo ha. I'm sure matutuwa ka sa dami ng taong pumunta rito. Alam mo ba, ngayon pa lang sigurado ako magiging sobrang successful ang launch ng bago nating produkto. O basta sasabihin ko kay Ralph na papunta ka na, ha? Okay. Clarissa! James! Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko sa ni Inay na dito ka nagtatrabaho. Hindi naman pinapasok ng security guard. Kaya nagabang na dito sa labas. Ano bang kailangan mo? Clarissa, nanay mo. Kailangan ng tulong mo. Bakit? Anong nangyari? Nay? Nay? Bakit hindi ko alam ang nangyari? Bakit ngayon ko lang nalaman? Dapat nailipat ko agad si Inay sa mas magandang ospital. Clarissa, hindi nga alam ni Nancy na pinuntahan kita eh. Naisip ko lang na dapat malaman mo kondisyon ng nanay mo. Alam ko naman nagalit sa akin si ate, pero hindi niya dapat idinamay si Inay dito. Nay, sorry ngayon lang ako dumating, ha? Naoperahan sana si Inay. Kung ipinaalam lang sa akin agad ni ate, alam mo, isang text lang, isang tawag lang, James. Nay, pasensya na po kayo. Nay Meli,
Nancy, naku, tama-tama. Kukuha kasi ako sana ng gamit ni Maring Nati sa inyo eh. Sino ang nagbabantay kay inay sa ospital? Naku, huwag ka na mag-alala. Sinundo na ni James si Clarissa. Ano ho? Nancy, may karapatan din si Clarissa ang malaman ng lagay ng nanay niyo. Nagdesisyon na naman ho si James na hindi nagsasabi sa akin. Wala pa ba si Clarissa? Kanina ko pa nga siya hinihintay eh. Sino kaya yung batang yun? Hindi nyo na ho kailangang problemahin na magagastos dito. Just do everything you can para mailigtas ang mami ko. Ipapaschedule ko ang operation ng nanay mo as soon as possible. Okay, thank you, Doc. Thank you. Hindi ka na dapat nagpunta dito. Alam naman namin marami kang ginagawa. Ano gusto mong gawin ko? Hintayin na makaipon ka ng pera para sa operasyon ni Inay? Eh baka mamaya, bago mangyari yun, patay na si Inay. Dude, all I ask is that you stay away from my mom. Hindi ko kailangan to, pare. My mom gave you more than this, huh? Mas malaki ang check niya. Pare, tigilan na natin to. Hindi tayo nagaganito. You know what? Just stay away from my mom. Kung susumbatan mo lang ako, Clarissa, mabuti pa sigurong umalis ka na. Ngayon ko muna kayo, ha? Bakit kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi ka namin kailangan. Ate, sakit mo naman magsalita. Naoperahan na dapat si Inay kung sinabi mo lang agad sa akin na may problema at nagkasakit na si Inay. Ate, talaga bang mas gugustuhin mo pang tumanggap ng tulong sa ibang tao kesa sa akin? Oo. Mas gugustuhin ko pa tumanggap ng tulong sa ibang tao kesa sa'yo. Ate, hindi mo ba alam obligasyon ko na tulungan si Inay bilang anak niya? Anak ka ni Inay? Di ba Gardamonte ka na? Hindi dahilan yan para hindi mo sabihin sa akin na nangyari kay Inay. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Nung pinili mo maging Gardamonte, pinalila mo kami. Kaya mabuti pa siguro umalis ka na. Sige. Alis ako. Pero hindi ako titigil hanggat hindi gumagaling si Inay. Ulitin ko. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Sige, ate. Itulak mo man ako ng itulak palayo kay Inay. Hindi ko siya tatalikuran. Again, I'd like to thank everyone for coming. Thank you, all of you. Thank you so much, Mr. Yan. Thank you. Thank you very much. Thank you. Here, let me show you the way. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Monina, aren't you happy? Tingnan mo yung response ng mga tao. Everyone's talking about the new product. Oo nga, pero sana naman nakita ni Clarissa ito. Alam mo, kanina ko pa siya tinatawagan, hindi sumasagot sa cellphone niya eh. Shit, ano nangyayari sa batang yan? I'll try calling her.
Akala ko ba ako lang napupunta dito pag may problema? Siguro dahil alam ko lang na darating ka kaya nagpunta ako rito. Ganon. Akala ko galit ka sa akin. Alam mo, sa totoo lang, yun din ang alam ko eh. Pero after nung mga naranasan ko hirap sa buhay ko, lahat ng bigat parang hinanap ko yung isang tao na pwede ko mapaghingaan ng bigat ng loob ko. Ikaw yan. Sige. Pakikinggan kita. Alam mo, Clarissa, marami akong naging mali sa buhay ko. Okay lang naman magkamali, Daddy. Lahat ng tao nagkakamali. Pati ako. Alam ko. Pero sa tingin ko itong pagkakataon na to, magkakaroon na ng tamang direksyon ng buhay ko. Pwede ko bang matanong kung bakit ka nandito? Ano yung dinadala mong problema ngayon? Ikaw naman, alam mong ikakagalit ko, pero ginawa mo pa rin. Bakit kailangan mo pong ipaalam kay Clarissa ang nangyari kay Inay? Si Clarissa lang naman ang alam ko makakatulong sa inyo eh. Ang aksidente ni Inay nangyari sa pabrika ng mga Gardamonte. Si Clarissa, Gardamonte na, hindi mo pa naiintindihan yun. Wala naman akong masamang intensyon sa ginawa ko. Eh, ayoko lang naman kasi nahihirapan ka. Gusto ko naman makatulong sa'yo eh. Wala kang masamang intensyon. Pero hindi ka dapat nakikialam sa buhay ng may buhay. Clarissa, dapat masaya ka na ngayon dahil lahat ng mga pinangarap mo, halos nakuha mo na. Gumaan na ang buhay mo. Alam ko marami hinanakit sa akin si Inay bago siya magsumunod. Ang ate, ayaw na niya akong kausapin. Pero habang tumatagal, habang naaabot ko yung mga pangarap ko, ang daming nagiging kapalit. Minsan parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang dami-daming tao sa paligid ko. Pero pakiramdam ko nag-iisa lang ako. Clarissa, papayag ka ba kung sasabihin ko sa'yo na nandito ako para sa'yo? Clarissa, ihinga mo lang yan. Tama yan dahil kasi ang gusto ko pagkatapos ng lahat ng to, wala na tayong problema. Maayos na tayo sa isa't isa. Nancy! Attorney! Naku, ang kulit ng anak ko. Bakit hindi mo na daw siya tinututor? Ako, pasensya na ho kasi hanggang ngayon ho, nakakonfine pa rin ho ang nanay ko. Balitang-balita nga yung nangyari sa nanay mo eh. Kamusta na ba siya? Critical pa rin ho. Kailangan daw akong maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang problema nga ho kami kung saan nakukuha ng pampaopera sa kanya eh. Alam mo, dapat humihingi kayo ng suporta dun sa kumpanya. Di ba dun na-aksidente ang nanay mo? Ngayon nga ho yung nirarason nila eh. Aksidente ho ang nangyari kaya wala ho silang pananagutan. Naku, hindi totoo yun. Pwede mo pa nga silang sampahan ng kaso eh. Pwede ko ho silang idemanda?
Alam mo ba ngayon na ulit gumaan ang pakiramdam ko? Alam mo, Clarissa, isa lang ang ibig sabihin yan. Na ang buhay talagang mabigat. Marami kang mga maranasan dyan na halos hindi matatanggap. Pero lahat ng yun pwede mong maayos. Siguro kailangan natin ng sa isa't isa. Clarissa, bumalik ka na sa akin. Pwede marami pa akong iniisip ngayon dahil. Clarissa. Clarissa, mahal kita. Mahal din kita. Mahal kita, pero Clarissa, hindi mo na kailangan pahirapan sarili mo. Pakinggan mo kung maigi. Kung sa tingin mo, karapat dapat akong lalaki para sa'yo. Hayaan mo akong patunayan kong pagmamahal ko sa'yo. Sige, kung talaga hindi ka pa handa, hindi kita mamadalin. Pero Clarissa, nakikiusap ako sa'yo. Sana huwag mo akong pigilan na maiparamdam ko sa yung tunay ng pagmamahal ko sa'yo. Negligence yon sa part ng kumpanya dahil hindi nila siniguradong maayos yung mga facilities nila. Ang totoo ho niyan, matagal na ho akong galit sa may-ari ng kumpanya eh. Lalo pang nagdagdagan sa nangyari sa nanay ko. May laban kayo, Nancy. Tutulungan kita. At pag nanalo ka, hindi lamang yung nagastos sa operasyon ng nanay mo ang makukuha mo. Attorney, hindi lang naman ho ang pera ang gusto ko eh. Gusto ko hong bumagsak ang may-ari ng kumpanya. Gusto kong makaganti sa pagkuha nila sa tatay ko at sa kapatid ko. Salamat sa pakikinig. Dapat nga ako nagpapasalamat sa'yo. Dahil hindi mo alam kung gaano mo ako napasayang ngayon. Dahil sa'yo nagkaroon ulit ng direksyon ng buhay ko. Akala ko wala nang tatanggap sa akin, pero salamat sa'yo dahil nandito ka para sa akin. Sana nga magbago na ang lahat para sa atin. Hello, Pa? Nasaan ka ba? Kanina ka pang hinihintay ng mami mo eh. Sorry po, Papa. Nagkasakit kasi si Inay. Nasa ospital siya ngayon. What happened? Nagkaroon kasi ng komplikasyon yung nangyari sa kanya sa factory, so ang sabi, kailangan daw siyang operahan. Critical ang condition ni Inay. Saan ang ospital na yan? Pupunta kami. Huwag muna, Papa. Mainit pa ang ulo ni Ate Nancy. Ako na lang ang pupunta dyan. Please tell Mama I'm on my way. Okay, sige. O ano, nakausap mo na ba si Clarissa? Sinabi mo ba sa kanya wala na siyang aabutan dito? May problema. Nasa critical condition si Nati. Oh, Nancy, nandiyan ka na pala.
Bilin ng nurse, dapat daw ililipat yung pwesto ni Aling Nati para hindi masugatan yung likod niya. Sa dami nang nangyari, hindi ko na kayo napapasalamatan ni Nanay Melly. Salamat, ha. Ano, Nancy, ni minsan hindi ko naisip na utang na loob mo sa akin to. Para sa akin, responsibilidad ko to sa'yo. James, wala ka namang responsibilidad sa akin. Hindi mo naman ako kaano-ano. Para sa'yo. Pero, para sa akin, pamilya ko na kayo. Pamilya na kita. Kaya, lahat ng ginagawa ko, para sa'yo. Salamat, ha. Sa lahat ng pagsuporta mo sa akin. Sana, suportahan mo pa rin ako sa darating kong laban. Bakit? Anong pinaplano mo? Hindi ko sinasagot yung tawag ko. Pwede ba? Nasa ospital ang nanay ko. Marami akong problema nito. Mas malaking problema ang bibigay ko sa'yo. Huwag mo kalimutan yan. Please. For once, huwag pahingin mo naman ang isip ko, Nick. Magkita tayo mamaya. May importante akong sabihin sa'yo. Ma? Pa? Gusto na nanay mo? I'm so sorry. Hindi pa rin mo siya nagkakamalay. I know how difficult this must be for you. Basta, nandito lang kami ng papa mo. I'll go ahead. See to the other guests. Okay. Bigla yata akong nahihirapang hanapin ka these days, ah. Where have you been? At hindi mo ako sinipot sa Tagaytay. Nakapag-usap ko na kami na anak mo. Lalaki naman akong nakapangako sa kanya na iwasan na kita. Kapalit na. Alam mo, kaya may kapalit o wala, kailangan na rin natin talaga mag-iwalay. Sa tingin mo, ganun lang kabilis yun? Magkano na ba nagagastos ko sa'yo? Let's make sure na magagaling ang mga doktor ng inay mo. Sa ganung paraan man lang makabawi ako sa kanya. Thank you, Ma. Sorry talaga na wala ako dito kanina. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante is gumaling si Nati. Ha? Ang bait mo talaga sa akin, Ma. Huwag ka mag-alala. Kapag gumaling ng inay mo, sisiguraduhin kong mapapatawad niya ako. Nako, sandali, baka kung saan pa mauwi itong dramahan natin. Halika na't kailangan tayo ng inay mo sa ospital. Shall we? Okay. Sandali lang ho! Saan yung dadali ng nanay ko? Ililipat daw po ng ospital. Hindi ho ba dapat kumuha muna kayo ng consent form sa akin? Pirmado na po yung consent form eh. Ikaw ang pumirma? Hindi lang naman ikaw ang anak ni inay, di ba? Balik niyo nanay ko dyan. Balik niyo! Wag! Ate, para kay inay ang ginagawa ko. Pwede ba, huwag ka nang makipagmatigasan sa akin. Magagaling na doktor ang hahawak kay Nati sa ospital na paglilipatan namin sa kanya. Ang galing mo rin naman, Clarissa, no? Sinama mo pa dito yung babaeng yan, ang babaeng umagaw sa'yo kay inay, para makialam sa amin. Nakalimutan mo na ba? Kailangan ba talaga ipaalala ko pa sa'yo? Sige, nandito ang inay dahil sa kapabayaan ng kumpanya ninyo. Ate, tama na. Hindi. Hindi ako titigil hanggat hindi niyo pinagbabayaran ang ginawa niyo sa nanay ko. Anong ibig mong sabihin, Nancy? Ididemanda ko ang Continental Foods. Di ako tatanggap ng rejection sa isang lalaking bayaran! Ididemanda ni Nancy yung kumpanya nang dahil sa nangyari kay Nati. Well, I'm sure Clarissa will do something about it. Magkano bang kailangan ni Nancy na kailangan paubutin niya sa korte? I don't think it's just about money. Gusto ko maging akin ka lang, buong buo.
Walang ibang lalaki makakalapit sa'yo. Isa akong Gardamonte. Gardamonte sa papel. Rosales ang pangalan. Nick, you are too much. Daryl! Kaya kong abutin ang langit. Gagawin ko ang lahat hanggang sa makamit ang pag-ibig mong pinakamimithi. Huwag mo nang iwan ang puso kong sawi. Kaya kong abutin ang lahat